Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Noong Nagpaanak si Doming. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Ay, salamat naman. Panaginip lang pala. Bakit? Anong nangyayari sa'yo, Dom? Ay, nanaginip ako. Ano? Gabi pa. Matulog pa tayo. Ano bang napapanaginipan mo? Parang kadugtong ng panaginip ko kahapon. Ano? Paano yun? May naitutuloy bang panaginip? Ikaw naman. Puro naman na yata panaginip ang nagpabantay sa'yo. Hindi naman. Madaling araw pa lang. Matulog pa tayo. Huwag mong sabihin na mananaginip ka na naman. Wala akong magagawa kung ganun man. Hindi ko naman sinasadyang managinip. Ay, matulog ka pa. Tinalikuran na naman ako ni Rosa. Ay, parang totoo naman yung panaginip ko. Yumaman daw ang mga biyanan ko. At Don Gustilo na daw ang tawag ng mga tao sa kanya. Meron daw silang ospital. Pero wala silang nakuhang matitinong doktor at nurse na magtrabaho. Pero bakit kaya wala si Inay Suping sa panaginip ko? Naku, nakatulog agad si Rosa. Ay, nakatulog na nga din. Gabi pa naman. Paano yung Doming? Naghihintay yung negosyo natin na hindi pa natin alam kung anong mainenegosyo. Magiging ospital nga daw, sabi ni Itay. Mas maganda sana kung restaurant.
Ngayon mo pa sasabihin na restaurant. Kasalukuyan nang nagre-recruit yung taong kinontak ni Itay. Ganun ba? Oo, maraming klase ng manggagamot daw ang pinaparecruit ni Itay. Merong kumadrona na magpapaanak, pati manggagamot ng mga napilayan or nabalian ng buto. Ganyan ang mga klase ng manggagamot ang kailangan ngayon dahil madaming nadidisgrasya. Ganon? Oo, meron din daw manggagamot ng mga ulol. Ulol? Ibig mong sabihin, tatanggap din tayo ng mga pasyenteng aso? Aso ang nauulol. Kung tao, nababaliw. Hindi ko ba alam kay Itay? Basta ulol ang sabi niya. Kaya di ko na alam kung aso ba yung sinasabi niya o tao. Sige, mabuti kung makumpleto ng mga makukuhang staff sa ospital. Pero may katanungan ako. Pero hindi ko pa sinasabi kay Itay. Ano namang katanungan yan? Bakit kaya manggagamot ang hinahanap niya? Hindi mga doktor. Manggagamot? Doktor? Pareho din naman yan, hindi ba? Manggagamot kung sa Tagalog. Doktor kung English. Sa bagay, kilala ko naman si Itay. Leave it to me, sabi nga niya. E di, walang problema. Siya na lahat ang bahala. Naman pala eh. Gaya nga ng sinabi niya, magkakaibang klase ang manggagamot ang ire-recruit niya. Kaya manggagamot para sa mga naglilihi at manganganak. May mga manggagamot para sa mga bata at para na sa iba't ibang pangsakit. Sige. Bahala na sila kung ganun. Pero, hindi porket sinabi ni tatay na leave it to me pabayaan mo na din. Tingnan mo din kung tama din ang ginagawa niya. Oo naman. Kilala ko si Itay. Hindi ko din hahayaan na mapahamak din siya sa mga gagawin niya. Oh, tumatawag si Itay. Hello, Itay. Hello. Tumawag ng doktor na magiging head ng magiging ospital natin. Ganun po ba? At ano naman po ang sabi? Magtutungo na daw sila sa ospital. Kaya gumayak na kayo at salubungin natin sila doon. Dapat tayo ang maunang dumating doon. Oo naman po. Sige, ganun muna. Baka tatawag uli si Dr. Ongol. Ano? Anong pangalan ng doktor na sabi nyo? Dr. Ongol, bakit? Wala, Itay. Sige, gagayak na kami ni Rosa. Magkita-kita na lang tayo doon. Bye. Bye, Itay. Ano yung narinig ko? Dr. Ongol? Oo. Natatawa naman ako sa pangalan ng magiging head ng ospital. Dr. Ongol daw. Parang naloloko lang. Akala ko kasama mo si Rosa. Nagpunta po siya sa punerarya. Tinawagan kasi ni Inay. Kaya sabi niya, tayo na lang daw ang bahala dito. At sila naman ang bahala sa punerarya. Sa bagay nga. Hindi naman tayo masyadong mag-aligaga dito. Dahil mapagkakatiwalaan naman si Dr. Ongol. Basta ba masigurado natin? Oo naman. Nakausap ko na siya kanina. Ang tagal mo naman kasi na dumating. Nakausap mo din sana. Nasaan po ba siya? Magpapamiting mo na daw sa mga makukuhang manggagamot. Ganun po ba?
Hindi rin naman pala ganito kalawak itong ospital. Oo nga, wala kasing malawak na ward para sa lahat. Naka-individual na kwarto ang bawat pasyente. Ganun pala. Sabi nitong biyanan ko na ospital ito. Pero wala naman akong makitang bagay na pagkakakilanlan nito bilang ospital. Wala man lang mga kagamitan na pang-ospital sa mga ward. Kahit sa sinasabi niya kanina na emergency room. Oh, bakit ka nagmamasid na parang may hinahanap ka, Duming? Ha? Para kasing hindi naman ospital ito, Itay. Ush, huwag kang maingay. Ha? Oh, ayan, tapos na yata ang meeting nila. Andyan na si Dr. Ongol. Halika at kausapin natin siya. Magandang araw, Dr. Ongol. Langostino. Teka lang. Bakit, Doc? Huwag mo na akong tawaging doktor. Kasi hindi na yan ang nakasanayan kong tawag sa akin mula nung naging isa akong manggagamot. Ha? Oo nga pala. Ito na bang manugang mong sinasabi mong manggagamot ng mga hayop? Oo. Bumati ka naman. Magandang araw po, Doktor. Excuse me. Apo na lang ang itawag mo sa akin. Hindi ko gusto yung doktor na tawag sa akin. Ganun po ba, Doktor? Apo Ungol. Sabihin mo. Hmm. Nasa pangalan ko ang kapangyarihan ko bilang manggagamot. Ano? Power? Sus, Diyos mio. Magaling na manggagamot si Apo Ungol, Dumeng. Madami siyang award. Maniwala ka man o hindi. Ipapasabit ko dito sa labi ang magkakaibang mga plaque of appreciation ko. Multi-awardee ako ng mga panggagamot, akala nyo ba? Congratulations po kung ganyan, Apo Ongol. Congratulations, Apo Ongol. Oh, thank you very much. Inayan! Ay, inayan kayong pangalan ng assistant nurse ko yun. Alam nyo, meron kayong makikitang nakakatakot. Nakakatakot, Apo Ongol. Sorry po, Apo Ongol. Akala ko kasi may nakita kayo na nakakatakot. Una pa lang na naobserbahan nyo ako, takot na kayo o gulat na kayo. Sanayin na ninyo ang mga sarili nyo. Baka kayo ang kauna-unahang dead on arrival dito. Dito sa pinatayo nyong ospital. Asan na kaya si Itay? Sinabi niyang hintayin ko siya dito sa lobby. Hindi naman na dumarating. Napakatahimik pa naman dito. Asan na yung mga sinasabi ni Itay Gusting na mga staff? Wala naman akong makitang mga tao rito. Uupo na nga lang ako dito sa may upuan na para sa mga pasyente. Ay, anong klaseng ospital naman ito? Sa bagay, kakabukas lang naman. Kasi, siyempre, wala pang mga pasyente.
Kaya wala pa ding mga nakikitang staff na palakad-lakad dito sa pasilyo. Napapasok sa mga nakalaan na ward. May mabagal na yapak. Ano ba yan? Parang napakabigat naman ng sapatos ng naglalakad na yan. Matandang babae, nakadamit ng puti, ang lumalapit. Ay, ikaw ba ang manugang ni Don Gustino? Ay! Sus! Halimaw! Duming. Alos, tumayo pa lahat ng buhok ko. Diyos ko, ano ba ito? Huwag kang matakot. Baka naman nervyoso ka. Hindi po. Kung ganon, mag-usap tayo ng matiwasay. May naibilin sa akin na dapat kong sabihin sa'yo. Sige, maupo ka at makinig ka. Ano po ba ang sasabihin ninyo? For your information, ako si Matandang Inayan. Ako ang head ng assistant ng mga manggagamot dito. Head nurse, ayon sa iba. Pero tawagin mo na lang akong Ina Inayan. Ano? Kayo ang head nurse? Senior citizen na yata kayo. Retire na yata kayo eh. Don't say bad words. Hindi pa ako retiree. Ang palita ko, Doktor Natyat ka daw. Anong doktor not yet po? Yung trying hard or ambisyoso. Yung kunwa-kunwaring doktor. Ano? Pero marami ka naman na daw na pagaling na mga daga at mga lizards. Pambihira. Saan naman kaya nabalitaan ng matandang ito ang mga yan? Aminin! Ay, opo. Pero hindi lang mga daga at butiki ang mga napagaling ko. Marami na din akong napagaling na mga pusa at aso. Okay. Considering, para alam mo, kulang pa ang mga doktor dito sa ospital ng biyanan mo. Kaya, kahit hindi ka pa lisensyado na doktor, at dahil may experience ka na, at kahit hindi ka mag-apply, you're hired. Ano? Isa ka na sa mga doktor dito. Pero... And whether you like it or not, magiging kasama ka na sa amin. Oh, hala, sumama ka sa amin sa klinik ni Apo Ugol. Ano? Kinuha ka nilang doktor sa ospital nila, tatay? Oo. Ay, nako. Kung ano-ano na yatang napapasok ko, Rosa. Pero hindi ka naman doktor, di ba? Kahit na nga daw hindi. Di bale at meron naman daw akong experience. Anong experience? Nakakapagpagaling naman daw ako ng daga. Mga butiki, aso at pusa. Ano? Pero tao ang mga pasyente doon sa ospital na yun.
All around daw yung ospital ni Itay, Rosa. All around? Oo. Hala, paano yun, Tuming? Hey, pambira. Inuubo na naman ako. Ay, sa bagay, hindi naman daw nakakahawa. Ay, sabay, hindi naman daw makakali sa punerarya sila Suping at Rosa. Oo nga daw po. Wala daw bakanting chapel, may dumating na bangkay. Kaya nakahiga na lang yung bangkay sa labi. Ganon. Opo. Buti na lang at walang mga nagdatingan na makikilamay. Yun lang dalawang mag-asawang matatanda na ulyanin ang nandoon na nagbabantay sa bangkay. Ano? Bakit? Ilang taon na ba yung bangkay na nakahiga sa labi? Sabi ni Rosa, apo daw nung matatanda yung namatay. Binata daw yung namatay. Ay, galaw-gaw daw kasi. At yun, ang ikinamatay niya. Walang mga magulang yung namatay. Wala daw, Itay. Sabi daw nung matandang babae na mas galaw-gaw naman daw ang mga magulang nung namatay. Kaya, nauna silang namatay. Yay. Ano ba yan? Kaya ayun, dadalawa lang ang namatayan na nagluluksa. Ang problema, baka maging libre na lang ang serbisyo nila sa punerarya. Ano? Wala silang pambayad? Wala siguro. Nagmamakawa silang humingi ng tulong sa punerarya. Di bali naman daw at kumpleto ng mga nilalamayang bangkay ang mga chapel sa punerarya. Wala daw lugi ang punerarya. Beijing, trying hard Dr. Domingo Portugal. Pumunta ka raw kaagad sa emergency room number 2. Tinatawag ako ng matandang inayan. Ay, tinatawagan ka na nila. Meron ka sigurong pasyente. Di ba pwedeng, Itay, wala naman kayong ginagawa. Samahan niyo ako sa emergency room. Pinakaunang pasyente ko yun. Ay, oo ba? Tara na. Ay, naku. Patay naman na yata yung sinasabi nilang pasyente mo. Ay, kinumutan na naman nila. Tay, sa tingin niyo, tao kaya yung nakumutan? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi matambok yung bandang gitna ng katawan niya. Ano kaya yan? Isipin mo na lang na tabatsoy o buntis yung pasyente. Pero patay naman na yata. Tanggalin mo nga ang kumot nang makita mo. Kwan. May kutob ako, Itay. Patay na yata. Hindi naman gumagalaw. Ano ka ba naman? Ganyan ba ang doktor? Tanggalin mo na ang kumot at alamin mo kung anong sakit niya. Dr. Joey! Bakit pinapanood mo na lang iyang nakatalukbog na pasyente mo? Tanggalin mo na iyang nakatalukbog na kumaut! Opo. Pero i-assist mo ako. Alamin mo ang blood pressure niya. Matatakot din ka naman yata. Sige, ako na ang magtatanggal ng kumot niya. Holy Ghost! Mga ganak na itong gorilya na ito. Pero hindi ako nagpapanak. At hindi naman siya gumagalaw. Patay na yata siya. Hindi. Nahihiya lang. Kasi first time niyang manganak. What? Ayan, nagli-labor na siya. Labor? Manganganak
Talaga siya? Lalabas na! Tay! Saluhin mo! Ay! Saluhin mo! Pambihira kayo! Huwag niyo akong idamay! Nanganak na. Nanganak na. Bakit, Tom? Ha? Ay, binangungot ako, Rosa. Na naman? At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!